rifle, ha? Imagine niyo, 'di ba? Baka mamaya yung mga isa-isang kalabit lang, 'di ba, sa mga road rage. Ngayon raratratin na, 'di ba? Baka ganun daw ang mangyari o kaya magkaroon daw tayo ng culture ng parang gun culture na parang sa Amerika, 'di ba, may mga mass shooting. Yan yung mga pangamba ng ilan pong tutol dito po naman sa pag-aarmas ng mas matataas na kalibre ng baril. Pero ang sinasabi naman nung ilan na pabor naman daw diyan yung mga gun retailers sinasabi at gun owners napapanahon na daw ito yung polisiya na ibalik, 'di ba, kasi tinanggal ito tapos babalik ngayon. Sa gitna ho daw kasi ng mga nangyayaring girian sa pagitan ng ilang bansa. Kaya alamin na ho natin, tayo ho ba kayang mga Pinoy meron hong psyche na pwedeng magkaroon ng parang mass shooting kapag ganito ho na parang niluwagan, 'di ba, yung pagbili ho ng mga matataas na kalibre ng baril. Alamin na natin dahil nasa linya na po natin tamang-tama si Dr. Gerald Abergos, ang ating sociologist sa araw na ito. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Abergos. Si Connie po ito. Hi, Miss Connie. Magandang good morning sa iyo at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig natin. Yes, oo. Sir, ito kasi napag-uusapan mga pangamba, hindi ba? Dito ho sa sinasabing maaari nang bumili ng mas matataas na kalibre ng baril, mga semi-automatic rifle, ang mga sibilyan. Ang unang takot na nabanggit po ng mga miyembro ng Gunless Society, baka magkaroon tayo ng kaparehong kultura ng sa Amerika. Una, yung gun culture, hindi ba, na pag-aarmas para daw sa proteksyon nila pero nagagamit naman sa mass shooting. Sa ating mga Pinoy, meron hubang pwedeng ganung magkaroon ng pagpapalit ng psyche sa ating mga Pinoy kapag niluwagan yung ating batas dito? Unang-una, pag-usapan muna natin yung tinatawag nilang gun culture, especially gun culture sa Amerika. Kasi okay naman kasi yun lagi ang naging reference natin dahil yun yung malapit sa ating history, ang Amerika, ang Americans malapit sa atin. At saka very rampant, di ba? Kasi tuloy-tuloy na nangyayari sa kanila. Oo. Okay, yung gun culture kasi, yung pagdadala ng baril, pagkakaroon ng baril, parte kasi talaga ng kultura nila before. Kasi ito nga yung panahon ng cowboys, yung mga unang panahon na yon. So, sa kanila, parang kaparte ng kultura nila ang may baril sa bahay. In fact, karaniwan, hindi lang handgun ang meron sila, collection pa nga ang meron sa kanila. And then, dun tayo nangangamba ngayon dahil available ang baril sa publiko, baka magamit ito sa hindi tamang paraan ng paggamit. Tulad ng sinasabi sa gun site, hindi naman natin kailangan ng baril, yung magano, no? Pero totoo rin yung sinasabi na minsan kailangan natin proteksyonan ng ating sarili, and lalo na kung armado yung katapat mo rin na magpoproblema ka with your life, liberty, your property, medyo kailangan din ng protektahan ng sarili natin. And tayo rin ay naayon din ito sa batas kung ano man ang gagawin natin. Kung ang pag-uusapan po natin ay magkakaroon tayo ng gun culture sa Pilipinas, ang pinag-uusapan po natin dyan, unang-unang titigan po natin dyan is yung regulation. Opo. Paano po mariregulate ang availability ng guns sa society natin? Yun po ang unang-una. Kasi sa ibang bansa po, madali lang po makabili kasi ng barel. In fact, sa mga parang mga mall, meron na kagad na gun store, gun rack na nakakabili na nga, hindi ba? Nakakabili. Pakita lang ng ID and everything. So sa atin, kung magiging ganon ang availability ng guns sa atin, ay doon po tayo mangamba. Pero kung ngayon po na talagang ginagawa po lahat ng paraan para ang regulations ay maging tama. Pero meron na rin tayo, sir, sa mga malls, nagbibenta, di ba, ng mga guns. Meron po, pero hindi po ganun kadali bumili ng barel katulad sa ibang bansa. Kasi kung sabagay sa Amerika, 17 years old nakakabili. Yes. Diba? May mga online pa nga di ba? Yeah, yun po yung sinasabi ko on gun culture. Kung magkakaroon talaga tayo ng gun culture in the Philippines, kung napakadali at readily available po makukuha natin ang mga barel sa market. Kaya lang, ito, partner, sabihin ko lang. Hi, Doktor. Good morning andito po si Igan. Hi, good morning, Igan. Good morning. Oo. Pero partner, kasi ang napag-usapan yung pwede bang kapag sobrang, sabi mo nga, Doc, di ba, parang pagka masyadong madaling makuha yung mga baril na high-powered o semi-automatic rifle na ito sa ating pong mga sibilyan, hindi kaya, di ba, kasi minsan ang dami hong nakakalusot sa mga balita natin, di ba, sabi nga, 700,000 ang loose firearms. O pagka ganitong ibalik ulit itong
kumbaga pagiging very accessible, no, sa pagbili ho na mas matataas na kalibre ng baril. Hindi ho kaya tayo ho mga balalo, Gusto di kong ba, for our malaman, safety? gusto ko ring malaman, sinong owner ang gustong mag-ari nitong semi-automatic rifle, ha? Baka naman kasi, di ba, yung mga psychological tests. Pinagbawal kasi ito ng PNP matapos yung Marawi siege. So, ngayon ibabalik nila, hindi kaya bumalik din yung banta naman na magkaroon ng iba pang siege. Sabi ko nga sa dami ng road rage sa social media, meron lang isa, hinawakan yung patpat, galit na, baril pa hawakan. Diba? Gaano kahigpit yung psychological exam? Tsaka baka mamaya isang putok lang dati, ngayon rat-rat na dahil semi-automatic. Ito ba'y pag-aari na bahay lang po? Di ba, daming tanong, Dr. Abergos Yes. Yun yung sinasabi ko kanina, Igan, na yung regulation ang talagang pag-uusapan natin dito. Kung ito ay very regulated, mahirap makakuha at lahat ng psychological exam, lahat ng character reference, everything, makita para karapat-dapat humawak at pagmay-ari man lang ang isang person. Yun po ang pinag-uusapan natin. Kasi dito yung iba, ngayon. baka naman collector lang sila. Yes, may ganun din po. Diba? Meron. Yung iba, mahilig lang mangolekta ng barel just because ang meron gaganda ng sila. forma Kaya lang, hindi ba, yun nga tatanong ko, sa kultura ba natin pwede tayong magkaroon ng mga mass shooting? Kasi di ba meron tayong parang sinasabi nila, Tama ka, Mare. Kasi sa Amerika, naghihigpit na sila sa gun ownership. Yes, oo. Dito Tayo naman magluluwag. biglang, Oo. baka hindi pa tayo handa siguro dyan. Di ba? Meron ba, pero capable ba ang mga pamilyang Pilipino? Kasi di ba parang sinasabi nila, meron pa tayong factor ng hiya Kapag kunyari nagloko ang isang kaanak mo, parang damay ang apelyido ng buong pamilya ninyo. So therefore, may hiya pa. Ang armas is factor. power Oo. Power kasi yan So, hindi ko alam kung hanggang saan niya pwedeng gamitin yan. Basta ang alam niya, basta nakakalamang siya sa kapwa niya, abay, makapangyarihan siya pag hawak niya semi-automatic rifle. Tsaka lalo na napunta ito sa kamay ng may saltik sa pag-iisip, di ba? Kakatakot din. Yun ang mahirap doon. Unang-una kasi dito is, kailangan ba natin ito right now? Isang pangamba po dito, yung pagkakaroon, tulad yan, sa lahat ng mga bagay na available sa market na legal, always may kaakibat niya na nasa black market. So pag dumami ngayon sa market po natin na available ang mga high-powered weapons, definitely sa black market meron din po yan. At ito ay magiging problema natin. Ma-open yung floodgates Dr. Abergos, nabanggit mo yung timing, malapit na yung term elections. Paano kung pag binuksan ngayon yan, ang luwag ng panahon nila makabuo ng private army? That's it. Yun po ang mahirap Bakit dito. Bakit dahil lang sasabihin nila, legal to Minsan kasi pag baril ang usapan, illegal ba o legal? Pag nagamit sa... And the idea of ba't kailangan yan? Kasi protection kasi very important yung person na ito. Still, nandun pa rin, sa halip na handgun lang, semi-automatic ang kukunin nila. That's it. Mas alarming Mas alarming, true. Mas alarming yung makakita ka, hindi ba? Wala kasi sa laki ng uri ng armas. Ang sa akin kasi, once na may hinawakan kang kahit ano lang, 45, yung kultura ng karahasan agad ang... Naiisip mo, di ba? Na po pwedeng may threat, no? Sa paligid. Tama. So far, yung tanong kanina, magkakaroon ba tayo ng ganyan gun culture, yung ganun, Wala pa tayong study on that. Pero kung titignan po natin, tulad ng sinabi ni Igan, kung titignan natin, ang road rage napakadala sa atin. Tama. Ang away, pag wala tayong pakikipagkapwa-tao, bubunot ka agad ng kutsilyo, susuntukin agad. Kung available ang baril, yun ang gagamitin, sigurado. At saka parang kumbaga hindi na rin magiging as safe, kung sa disiplinang pag-uusapan, papayag ako dyan kung wala nang dumadaan sa busway. Kasi simpleng utos lang naman, hindi pa masunod Ay, diba? Siguro naman yung pag-aari ng ganyang mga uri ng high-powered na mga baril. Mas mahigpit maraming yan. restriction Mas yan. mahigpit daw nga. Ang tanong, yung may-ari ba isusunod yun? Tsaka katulad ng nabanggit ni Dr. Abergos, sa black market, paano? Paano mo malalaman, hindi ba? May mga, sabi nila, partner, 700,000 ang loose firearms. Bakit hindi mo na yun ang i-account nila, di ba?
Ewan ko kung sinong sektor ang nag-request nito at kailangan malaman natin sino yung gusto talaga mag-ari ng isang semi-automatic o sino rifle. ang magbibenta at makikinabang? O kasi sa gun sa market po, Dr. Abergos, ang isa sa pinakanangungunang mabenta for the protection ng bahay nila, shotgun. Dahil sa magnanakaw. Yun ang nasa isip nila agad, magnanakaw. Protection. Kasi pag pumasok naman talaga sa bahay mo. O kaya yung sa short, yung mga Glock, mga 9mm, protection 45, naman yun. Protection daw yun. Laban din sa Super mga... 38, yung mga ganyan. Ang dami Kaya po nabanggit ko kanina, para saan po yung pangangailangan natin ng baril tulad niyan? Tama po yun, yung protection sa bahay. No? Kaya po shotgun, kasi short range lang po yan. And kalat ang bullets niyan. Bakit kailangan ng high-powered? Would it be for home protection? Would it be for your personal protection? Yun po yung tanong eh. Bakit ganun kalakas at ganun ka-powerful ang kakailanganin ng isang tao at ng isang sektor? Ang isa pang dapat bantayan, dahil biglang-biglang ang lumutang yung isyong ito, sino supplier ng mga high-powered guns? Sino ang pagbibilhan at kikita dito? Ito ba'y pabibid ng PNP o Friends Forever na naman ito na may makikinabang sa pagbenta ng mga high-powered? O ito ba'y bukas sa merkado? Hindi natin masabi. Kasi biglang-bigla binalik. Habang ang Pilipino nasa isip paano ibababa ang presyo ng bigas, bigla mong ilulutang itong papayagan na natin sila magkaroon ng tsaka, hindi medyo vague, no? Yung kanilang magkano sinasabi. ba yan? Hindi naman makakano ng gutom yan. Parang vague yung sinasabi na napapanahon daw ito dahil sa nangyayari na sa pagitan ng ilang bansa. Bakit hindi naman tayo lumalaban civilian? Aarmasan na tayo dahil sa West Philippine Sea? Oo, may mga gana. Ano ba? Diba? Kulang nga tayo sa training eh. Oo. Kung yun po pala ang idea, edi mali po ang ating solusyon. Ang solusyon po natin is ayusin po natin ang ating AFP at dun po natin ilagay lahat ng resources natin na narapat at naayon sa batas. Oo, yung mga sila mismo, 'di ba, yung mga militar natin, mga kapulisan, sila yung pinapalakas dapat natin yung mga armas. Maganda to, Mare. Dr. Abergo, si 3366 sabi niya, bakit ang Switzerland mandatory, hindi ko alam kung ganun sa bansa nila, bakit ang Switzerland mandatory na dapat lahat daw ng citizens marunong, dapat may baril, and yet Switzerland is one of the most peaceful place on earth. O paano daw, paano yun, Doc? Actually, kung tatanungin po natin ang mga gun owners, nagbabago po ang psyche ng isang gun owner. Yung matino po once na nakahawak ng barel, once na may training, once na nalaman ko ano ang power ng weapon na yon, lalo pong nagiging kalmado ang person na yon. Lalong mas maingat. Yung pagmamayari ng barel, kung tutuusin ho, halos hindi ho ilabas, halos hindi ho gamitin dahil lisensyado po yung baril na yon. Anything and everything konektado po ang pangalan niya, ang pamilya niya, doon sa slug ng baril na yon, ng bullet na yon, everything. Kaya tama rin po yon na sinasabi ng Switzerland na po na lahat daw po mandatory. Kung hindi ko lang po alam yung study na yun, kung ano, lahat ay mandatory na magkaroon ng baril, matuto. Pwede siguro, po at matututo pong maging disiplinado at maging kalmado dahil alam po nila kung ano ang magagawa ng weapon. Ako ang aking opinion po, para bang siguro okay naman talaga, 'di ba, na mag-armas kung masisiguro ng mga nagpapatupad na hindi ito mapupunta sa mga maling tao, 'di ba? Halimbawa, sa psychological exams pa lang, ang dami nang nakakalusot, 'di ba? Iba yung mga responsible gun owner, wala tayong kakabahala dun eh. Oo. 'Di ba ngayon parang kaya nga nababanggit natin yung loose firearms, 'di ba? Ang dami niyan. Tapos may mga nakakapag-own na mga baril na may saltik ang pag-iisip dahil namamaril, hindi ba dahil lang sa away trapiko, yung mga ganun ba? So mahirap pong magpatupad ng ganito kapag hindi foolproof kumbaga yung ating pong mga guidelines and protection para sa mas nakakarami, 'di ba, na maapektuhan. Totoo po. Kailangan po natin talaga yung isang masusing pagbabantay sa regulations kung masusunod o hindi. Correct. At doon natin po itutok
high-powered man o hindi, doon po tayo magtutok dun sa regulations po kung paano magkakaroon at sinong papayagan po nating humawak ng firearm. At saka nalulusutan pa, tas mag-e-election pa nga. Hindi ba? Yung mga daming tanong, hindi ba, sir? Balikan ko lang din kanina yung tanong ko. Sa kulturang Pilipino ba, sa tingin ninyo, sa paghihigpit o hindi paghihigpit, pagiging mas accessible ng pagbili ho ng mga high-powered na mga baril, magkakaroon din ba kaya ng pagbabago doon sa kultura in terms of may mga mass shooting sa atin, di ba? Or hindi ho po pwedeng mangyari yun sa ating pong kultura dahil mas close-knit tayo as a family? Ano ba ang ating nakikita doon? Ang galit po, ang emosyon, sometimes it clouds our judgment eh. Wala hong nakikita ang galit, wala hong nakikita ang emosyon na ethics. Okay. Wala nakikita na forgiveness, wala nakikita na pagpapakumbaba. Pag nag-start na po ang galit at meron kang magagamit para ilabas ang iyong galit at tapusin na, sa tingin mo matapos na yung galit at puot sa dibdib mo. So, kung isasabihin po natin na magkakaroon po, kung baka magkakaroon po ang Pilipinas, may mass shooting, everything, wala po kasi tayong prior knowledge on that, wala tayong study kasi hindi po tayo nagkakaroon, tulad ng sinabi ko kanina, ng ganong ka-easy access sa weapons. Pero kung ito po ay mangyari at hindi naman easy access pero available and high-powered at may makakakuha ng civilian at hindi responsible gun owner, hindi po natin masasabi kung magkakaroon po tayo ng hiya na hindi gawin ang mga bagay na yan. Okay. Balikan ko lang po, bus lane lang po, walang hiya na po tayo eh. Totoo naman. Di ba? May gusto na po akong i-point out tungkol din po sa hiya. Kasi ito po yung maaring maging solusyon po natin dito rin sa patungkol sa usapin natin sa baril. No? Naalala niyo po, Igan, Connie, noong 70s and 80s, kapag may nag-aaway, pag minura ka, parang, hayaan mo yan, sira lang ulo niya, galit lang yan, hayaan mo lang. May ano ho tayo, kalmado ho. Pero pag sinabihan po tayo ng walang hiya ka, kawa, o kaya ang kapal na mukha mo, sa mga bata po, iyak na po kagad yun. Sa mga matatanda, sa mga adults, na natamaan na po yung talagang pagkatao po nila. Siguro po, sana makabalik na ho sa atin yun, yung hiya sa sarili. Ayun. Na why would I do this? So nawala na nga ba? Makakabalik po yan. Dapat lang po, cognizant lang po tayo na nakakahiya ang ginagawa natin o ayaw nating mapunta tayo sa sitwasyon na gano'n. Ang walang hiya galing sa nawala ang hiya. Nawala ang hiya. Yes. Pero sa culture natin ngayon, wala na nga ba talaga? Yung hiya na yun na parang di ba parang meron sa atin. Meron pa. Di ba meron kasi sinasabi minsan na yun yung Depende nagpipigil sa atin, yung kahihiyan ng pamilya, di ba, ng apelyido, di ba? May ilan na talagang, lalo na yung may kapangyarihan, yun. Pero yung sa pangkalatan na Pilipino, ando pa rin yung nahihiya ka pa rin. kalmado at so baka yun daw pasensyoso. Baka yun din daw yung nakakapigil para gumawa ng mga masasama kasi, di ba? Okay. Doc? Yes, kaya ko po na-point out yun, siguro po magnilay-nilay din po tayo ng ating mga kilos. Para mag-isip din tayo, kailangan ko ba talaga ng baril or ng high-powered na baril? Baka naman hindi at maging kalmado lang po tayo. Alright. Okay. Thank you, Doc. sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Igan. Thank you, Connie. Magandang umaga po. Sociologist, Dr. Gerald Abergos. Bukas tayo sa PNP. Miko, maraming tanong tayo na PNP lang mga kasagot niyan. Yes, oo. Bakit bigla itong ang www.casinofilipino.ph